Isang nakaka-iskandalong gabi po. Mayora Iska Morena. Just call me RJ. Babae po ako. RJ lang ang nickname ko. Short for Rika Jane. Mayora Iska Morena. Nagpadala po ako ng scandal story sa inyo kasi kailangan ko ng advice at nakaka-iskandalo rin po kasi ito. Nakakahiya sa mga makakaalam. Mayora Iska Morena, I have a boyfriend for almost a year now. At kaming magjowa, mahilig kaming kumain. As in food trip, parati. Bonding kasi namin yung Mayora Iska Morena. At isa na doon, mahilig kami sa milk tea. Mayora Iska Morena, bago pa lang kaming magkarelasyon. As in siguro mga 2 weeks, may nangyayari na sa amin ng boyfriend ko. Yung tipong Netflix and chill lang dapat. Pero nauuwi palagi sa pagkandong ko sa kanya. Manonood lang kami, pero yung mga kamay namin gumagapang. One time nga, Mayora Iska Morena, hindi namin naintindihan ang palabas. Ang naintindihan lang namin yung tawag ng aming katawan. Mayora Iska Morena, talaga namang kabisado na namin ang katawan ng isa't isa. Dati naman Mayora Iska Morena, bet na bet niyang imukbang yung kabibi ko. Pero lately Mayora Iska Morena, parang napansin ko na after 30 seconds, umaahon agad siya. Dati naman, nagtatagal siya doon ng 15 to 20 minutes. Ngayon, wala na. Tinatanong ko siya kung bakit. Ang sagot naman niya, nangangalay daw yung panga niya. Pero Mayora Iska Morena, talaga namang nag-imbestiga ako kung bakit. Tinignan ko yung cellphone niya. Baka kako may iba nang nagpapamukbang sa kanya. Wala naman Mayora Iska Morena. Wala akong nakita. Mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Wala akong nakitang panlalaro mula sa iba. Kaya naisip ko Mayora Iska Morena, bakit kaya? Na kung dati, mahilig siya sa talaba. Ngayon, ayaw na niya. Kaya ang nangyayari, ako na lang ang kumakain. Pag nanonood kami sa sala, Mayora Iska Morena, dati, ang hilig niya, hihiga siya sa mga hita ko. Minsan, susubsub pa nga siya mula sa pagitan nito. Pero ngayon, Mayora Iska Morena, pagkahiga niya at pagkasubsub niya sa akin, bigla siyang bumangon. Ewan ko, Mayora Iska Morena, siguro ayaw na niya sa akin. Hindi ko alam na mga oras na yun kung ano ang problema. Then one time, kinompronta ko siya kung bakit para bang nag-iba ang pakikitungo niya. Mayora Iska Morena, dito niya inamin sa akin. Actually, dito lang niya sinabi sa akin na tigil-tigilan ko raw ang pag-iinom ng milk tea. Simula raw kasi nang madalas ang pagmimilk tea ko para daw nag-iba yung amoy ng kabibi ko. May ibang kulay daw na lumalabas dito. Araw-araw po kasi ako nagmimilk tea bago sa pumasok at bago umuwi sa trabaho. Napansin daw niya ito Mayora Iska Morena. Nung isang gabi, nasisisid siya sa akin. Tumayo siya nun Mayora Iska Morena. Kasi akala niya, yung alaga naming pusa, nagtangay na naman ng laman ng loob ng isda sa basurahan. Hanap siya ng hanap ng amoy, pero di niya makita kung saan nanggagaling ang malansang iyon. Tapos, nung humiga raw ulit siya sa mga hita ko, gumuhit na naman daw sa ilong niya papunta sa lungs. Yung amoy, tumayo na siya at inalis ang mga throw pillow kasi minsan nagtatago ng isda doon yung pusa namin sa gilid-gilid ng sofa pero walang nakita. Pinagbintangan pa niya yung pusa namin. Tapos, nung patulog na kami, Mayora Iska Morena, nakahiga na raw siya noon. Inabot ko yung charger sa likod niya. Tumapat sa mukha niya yung kabibi ko. At dito daw niya na-confirm na sa akin daw nanggagaling yung amoy. Pinahubad niya ako noon. Tapos ayun, nakita raw niya yung kabibi ko nagsusuka ng malapot at kulay green na para bang malagkit na likido. Medyo nahiya ako Mayora Iska Morena.
kung bakit ganun. Malinis naman ako sa katawan ko. Nagsimula lang naman yun nung palagi ako nagmi-milk tea. Siguro, baka kasi mumurahing milk tea lang yung iniinom ko. Yung tig 39.49. Posible kaya Mayora Iska Morena na peke ang mga yun? Tanong ko lang Mayora Iska Morena, may katulad din ba sa akin na dahil mahilig sa milk tea, talaga namang naapektuhan na ang aking kabibig? Ay, hanggang sa muli Mayora. Ako po si RJ at ito ang aking Scandal Story. Go-winner! Yan ang Scandal Story ni RJ! Si RJ na mahilig sa milk tea. Uy, ako din mahilig ako sa milk tea. Actually, mas mura pa nga yung milk tea namin sa iyo 20 pesos lang. Pero alam nyo, sumakunin po natin dyan nakakaranas sa katulad ng kay RJ. Taga namang may something smelling fishy sa kanyang kabibe. Tanong lang daw po niya kung ganunin ba ang sitwasyon nyo sa mga may hilig uminom ng milk tea dyan. Oy, may sinasabi na naman si Arch Monzon sa atin. Ayan o. Sabi ni Arch Monzon, RJ, di kaya may ibang mga pagbabago sa intimate area mo? Ang lasa at consistency ng bodily fluids sa area na yan ay nagbabago depending sa diet, hormonal changes, or even fungal and bacterial infection. Perennial hygiene is important pagdating sa pagsisid sa baba. So ayun na nga girl, baka daw may something na pagbabago dyan sa eme mo. Well, alam mo, RJ, isa lang naisip ko dito, no? Hindi naman sa pinag-iisip kita ng masama. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang ibang naging partner, yung jowa mo lang talaga. Wala ka namang ibang kinikeme, wala ka namang laruan na ginagamit. Hindi mo rin masyadong ginagamit yung sarili mo. Hindi kaya yung jowa mo yung may babae? Uy, nakaka-apekto rin kaya yan ha? Kapag yung mga partner niyong lalaki, may mga ibang pang partner, pati ikaw mismo, may something na magaganap sa down there mo. So you have to investigate pa more. Sabi nito ni Verhel Magararo, nakakatakot yung ganyan eh. Paano yung takot, Verhel? Paano? Mapakonsulta ka daw sa OBGYN, sabi ni Arch Monzon. Sabi naman sa ating text line na 7814, ang huling numero ng kanyang text, na kanyang number, Mayora Iska Morena, di po kaya meron na pong sakit si Ate Girl. Kapag iba-iba po ang kanyang partner at iba-iba ang kanyang ini-eme. Hindi ka naman may iba pang kumakain ng kanyang kabibe. Charot! Sabi naman dito ng ating texter, Mayora Iska Morena, para po kay RJ, I don't think so na dahil sa milk tea magkakasmelly fishy ang kabibi niya. Meron lang talagang kakaiba dyan sa kabibi mo na dapat bigyan ng pansin at ipa-check up. Wala namang koneksyon kung mahal o brand ng milk tea mo. Kapag bumahaw yung kabibe mo, baka pati hininga ng partner mo rin ay may something. Sabay kayo magpa-check up. After check up, ilibre mo siya ng milk tea. Yun pa. Alam nyo ba mga ka-winner, ang mga bacteria talaga, gusto nila magstay sa mga sugary or sweet na environment. Oo, the more na pinapakain mo sila ng sugar, the more nagpo-propagate sila. So, partly, naisip ko, baka naman kapag mahilig ka sa matamis, ewan ko, correct me if I'm wrong mga ka-winner ha, kapag mahilig ka sa matamis, medyo magbabago talaga yung ayama mo sa baba. Pero it doesn't mean na magkakaroon ka ng mga infection na ganyan. Feeling ko nga dapat mas matamis yung eme mo, di ba? Dapat yung kabibi mo matamis, kaka-milk tea mo. Well, better yet, magpa-check na lang talaga, girl. Mayora Iska Morena. Baka meron na pong ano si ate, kaya parang milk tea. Hi! May sakit. Hi kay Lorena Lacuna. Kamusta naman swimming mo, girl?
Sabi naman naka-winner po natin dito sa ating text line na 3641. Ang huling numero, Mayora Iska Morena. Di po kaya na hindi po sa kaka-milk tea niya yan. Baka po sa kakakape niya. Anong kakakape? Ako mahilig ako sa kape, mahilig ako sa milk tea, pero wala naman akong ganun. Sabi nito ni Aldrin Dukulan, Mayora Iska Morena, baka naman po may UTI na po siya. Oo nga, baka meron ka ng urinary tract infection. Ang galing na mga ka-winner natin, ha? Para yung mga doktor. May mga suggestion talaga sila. Baka raw may kuto pa yan, nakakatakot, sabi ni Virgel Magararo. Mayora Iska Morena, pa-check up muna po siya para sigurado kapag okay na, mag-experiment po ulit sila. Lagyan po niya ng iba't ibang flavor yung kabibi niya. Ako kapag trip ko yung matamis, lalagyan ko ng cake yan. Minsan beer pa. Libre pulutan na sa kabibi para ganahan ulit. Sabi ni Mark Anthony Santos. Uy mga ka-winner, hindi advisable na maglagay na kung ano-ano sa eme mo ha. Lalong-lalo na ang pagkain. Baka magka-infection yan. Huwag kayong mag-experiment ng ganyan ha. May mga gamit naman, may mga bagay na pwede mong gamitin down there. Pero huwag kang mag-experiment. Huwag kang magpauso, girl. Ayun pa pala yung sasabihin ko, RJ. Baka naman kasi may ginagamit kayo mag-partner to spice the things up na hindi FDA approved. Na meron siya mga na wala siyang therapeutic claims. Dapat talaga yan ASC certified at saka FDA approved. Para walang problema. Huwag kayong mag-DIY ng mga ganyan. Oo. Delikado yan ha. Kapag may something kayo down there, don't you do that again. Anyway, RJ, sana masolusyonan ng iyong problema at sigurado ako, hindi po dahil sa milk tea yan. Huwag kang manisi ng milk tea na mumurahin. Mumurahin, mamahalin. Iisa lang naman yan. Tsaa. Diba? O sabi rito ni Arch Monzon, you don't want to disrupt the normal pH of your kabibe. Avoid food experimentation. Diba yung din sabi ko, diba? Huwag kayong mag-experiment. Huwag kayong maglagay na kung ano na pagkain dyan. Mas masarap kaya yan kapag plain. Hey!